Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik na naman ang pinaka-pogi at pinaka-cute at pinaka-chubby pero di ako nag-iisa ngayon na host nyo. Ako po si John Roa at ito ang Jam with John! At ang ating guest for today ay isa sa mga favorite na artist ko ng generation natin. Let's all welcome on the show, Because everybody! Palapakan natin si Because! Maraming salamat sa pag-ibig sa akin dito. Magandang araw, tol. Kamusta ka naman? Okay naman. Ikaw ba? Kumukute ka lalo. Pares tayong dalawa. Pares. Kamusta ka naman, tol? How's everything? It's all good. First question ko sa'yo, anong kinain mo kaninang umaga? Ay, ito. Inaantay ko itong question na ito. Ang kinain ko Gusto mo kanina tinamit ko yan, eh. is crispy dinuguan. Sobrang sarap. Ganda-ganda ng umaga. Crispy dinuguan. Tapos may rice na mainit, no? Imagine mo kung may sunny side up din yun sa gilid. Ang sarap. Solid. Tapos kape, no? Oh, sorry. Hindi to... Pwede kumain mo. hindi to food show. Yun Hindi to yan. food show. Pwede mo bang sabihin sa amin kung bakit because? Bakit because? Hango kasi siya sa real name ko. Kasi yung real name ko is BJ Castellano. So, kinuha ko yung B sa BJ and then Cas sa Castellano. So, B, Cas. Cas. Kaya yun pala yun. Ayan. Labas natin dito. B, Cas. Yun pala yun. Kaya pala because. Oh, yan na mismo. Yung Pinapogi ko pala lang naman. Tinlagyan ko yung U. When did you start sa music? Nag-start ako ng grade 6 ako. I was 11 years old nun. Usong-uso nun yung yung 187 Mobsters. Tsaka sila Curse One, ganun. And then like kapag kunyari break time namin o kaya boring yung discussion, pumunta kami ng nakaklase ko, meron akong best friend nun, si Mark. Dalawa kami, parehas kami sobrang interested sa pagsusulat ng kanta. Pumunta kami sa pinakahuling row. Tapos pupunuin namin yung notebook. Hindi namin Sa pinakalikod. Oh, pinakalikod. Yung pinakalikod, yung pwede naming lagyan ng maraming sulat. Kasi imbis na lecture, isulat namin. Sinusulat namin yung kanta. Tapos hindi ko pa alam na kapag sulat ka ng rap, kailangan 8 rhymes, 16 bars. Hindi ko alam, ginagawa namin, pinupuno namin yung isang buong page. May masulat ka May lang. masulat lang, tsaka basta mag-rhyme. Nag-start ka, of course, sa hip-hop. So yun yung hip-hop. pinaka-main na influence mo talaga nung nag-start ka. Sabi mo, you wanted to join Flip Top or rap battle. Pero meron kang genre ngayon na ginagawa na pwede mo ma-explain sa amin kung ano yung genre na yun? Commonly known yung genre na ginagawa ko as trap soul kasi it's a mixture of R&B, trap, at saka yung rap, yung components ng tatlo na yun. And then siguro yung soul na nagkakaroon sa na mostly ng mga parang jazzy, pati yung relaxing na vibe habang pinapatungan siya ng mga rap lyrics, pati ng mga compositions na mahahanap mo rin sa mga rap music, pati trap music. So yun, trap soul. Kasi usually diba pag sinabing trap yung mostly high lyric. Tsaka yung mga malalakas. Pero yung trap soul kasi is, yun, may soul eh, may lambing pa rin doon. Nung nag-start ka na, naisip mo na i-focus ko tong trap soul na genre. Sobrang hands-on mo talaga din. You write your own songs. Ako, nung nagsisimula pa lang ako, mag-search lang ako sa YouTube, kunyari. Napakinggan ko ngayon sila Drake. May peg. Nung mga panahon na yun. Mag-search ako, Drake type beat. kung ano yung lumabas sa resulta. Tapos kapag feeling ko na katunog siya ni Drake, tapos feeling ko babagay ako doon. Susulatan ko kasi, ang intention ko na naman doon, unang-una sa lahat, gagawin ko tong kanta para sa sariling interest ko lang na gusto ko lang ma-try kung kaya ko ba yung ginagawa nila. Tapos pangalawa, ang intention ko lang rin nun, i-show ko siya sa mga friends ko. So, before. hindi ko muna iniisip kung whether maganda ba kakalabasan. Kasi, para mag-viral. Para mag-viral. Kasi, ano lang naman kami na ng tropa, alam ko naman na lalaidin nila yun So, inaano ko lang. Sa wala pa talaga nung nag-start ka, wala pa talaga sa isip mo na magiging, alam mo yun, kakalat sa natin, sa country natin. So parang hindi ko ina-expect na parang maraming makikinig tapos kakalat siya sa scene. Ganun. So, wala akong sinusunod na rules nung mga panahon na nagsisimula akong magsulat sa ganung klaseng style kasi ayun nga, sinabi ko lang na kami-kami lang naman. And then nung medyo nakagawa na ako siguro ng 2 kanta, doon ko na-realize na okay to yung ginagawa ko. Medyo nag-e-enjoy ako. Yun ang pinaka-main naman talaga, yung hindi lang yung tao, yung mga nakikinig yung nag-e-enjoy, dapat ikaw mismo nag-e-enjoy ka. Kasi kung ikaw nag-e-enjoy ka dun sa gawa mo, alam mo na yung ibang tao mag-e-enjoy dun. So,
are you hands-on ka din sa producing side, diba? Sa tracks. Especially nung sa producer mo na si Next Friday. And you're also learning how to produce music. Yeah. Sa bahay. Sa bahay lang din. Kasi, di ba, may pag-studio na rin. Kasi nag-uusap din kami minsan eh. Kasi I'm also learning how to produce music. Kasi iba kasi pag nag-hands-on ka sa track mo, no? Kahit alam mo na kasi yung parang kumbaga engineer ka ng sarili mong bahay. Parang ganon. Kasi alam mo na yung kakalabasan eh. So ano yung process mo usually when comes to creating a track? Hindi lang sa writing, sa producing, ano yung pinaka-basic na parang may explain? Ang pinaka-basic ko kapag tawag dito, syempre, mauna muna yung beat. Ako, mas komportable ako na nauuna yung beat. Tapos saka ko siya susulatan. Kasi pinapatungan ko yung melody na naiisip ko na bagay sa beat, ng mga salita na gusto ko. Then after that, kapag nasa recording na, syempre, iano ko muna yung kakapain ko yung vocals, pati yung beat kung paano sila magbe-blend well. Minsan, nagbe-blend well sila sa harmony, nagbe-blend well sila sa ad-libs. May mga extra na mga details na nagiging isang buong kanta siya. Hindi lang basta may chorus, may verse, may bridge. Hindi lang basta siya naka-layout na ganun eh. Nagiging isang buong magandang art form siya kapag nilagyan mo ng mga konting details na dadagdag. Pag ina-explain mo, parang medyo mahirap ba i-explain. Pero pag andun ka na sa ano na yun, pag andun ka na sa moment na yun, parang tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na siya. Process na talaga siya. Parang alam mo na kung paano kulay, kung ano yung pipinta, kung anong stroke mo para lalo na kung pagkabisado mo na yung canvas. Max illustration. Isama ko pa rin si BJ, aka Because. So nakikita nyo na medyo maraming kagamitan sa aming harapan. Alam mo natin paano gamitin to? Dito mo natin sa akin. So, our challenge for today is gagawa kami ng trap beat. Kaso, wala kaming motivation, wala kaming maisip. Gutom na ako eh. Gutom ka din? Gutom na ako. Kasi hindi tayo makalabas dito. Kulong. Kulong. Gutom. Food trap. Food trap. Food trap. Okay. Food trap. Game. Food trap. So ito na yung nagawa namin. Sa tingin ko, best song nating dalawa to eh. Para sa akin yan, ito parang pinakamalapit talaga sa puso ko to eh. Pinaka-heartfelt. Ano? Tara. Tara? Yeah! Gutom na naman, kaso walang mabutahan. 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 Gutom na naman, kaso walang magagawa. Nakakulong at bumubulong na naman ang aking tiyan. French fries, burger with large iced tea. Samahan mo na rin ang sundae ng strawberry. Parang gusto ko ng milk tea, coco tapos yung green tea. Iinom ako ng boba hanggang sa puros ako nakikid. Gusto ko na ng shawarma, Yeah. tapos crispy pa yung beat. Yeah. Kung kailan ko ay nahanap, doon ko pa di makikita. Gutom na naman, kaso walang mabutahan. 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 Gusto ko ng donuts, gusto mo rin nun. Gusto ko din nun. Gusto kong kumain, kailan mo gusto? Gusto mo ngayon. Gusto ko ngayon. Tara. Napansin namin, napansin na lahat na after na nag-boom yung hit single mo na
Malboro Black, which is hands down. Also one of my favorite songs mo. Sunod-sunod din yung release mo. Ang tawag dito, pwede mo ba i-explain sa amin yung stories ng mga songs na yung mga release mo lately? Heartbreak Season. Heartbreak Season. Yung album ko kasi, parang ang naging, nung mga panahon na sinusulat ko yun, ang naisip ko, lahat ng tao mas natututo kapag nabo-broken hearted. Hindi lang basta sa relationship, pero sa buhay itself. Like, everything starts with the heartbreak nga, sabi nga ng iba. And then naisip ko, kapag nasasaktan ka, mas nagiging better person ka kasi yung sakit na nadanas mo, yun yung mali mo eh. At alam mo na kung ano yung hindi mo gagawin sa future. So, ayun. Tapos kaya pala yung ganun yung intro mo na, yung intro ko. Di ka masasaktan, di ka matututo, wala kang kalalagyan. Ayun yung pinaka-point na. Yung sa Malboro Black kasi, nung sinusulat ko, bago ko sa isulat. Konyo boy, ano? Isulat. So, bago ko siya isulat, nagkaroon kasi ng time na meron akong dalawang tropa na sobrang toxic ng relationship nila. Tapos pinagmamasdan ko lang sila na parang awkward. Tapos parang pinipilit pa rin nila na ibagay yung sarili nila pero hindi talaga nag-work out. Pero nagsishare pa rin sila sa isang kaha ng Malboro Black. So, doon galing yung Yun pala yun! Doon galing yung title. Akala ko kasi, di ba sinabi mo lang Malboro Black, tapos may yung intro na wala na, pero ubos na lahat. Upos na lang ang natira. So, akala ko parang illustration mo na sigarilyo siya. Pero natanong ko, kung sigarilyo, pwede na Malboro Lights, pero Malboro Blue, Malboro Red. Pero ba't Malboro Black? Kaya pala, kasi yung friend mo, parang silang nagma-Malboro Black. Nasa isang kaha sila nag-share. Kahit na awkward na, kahit na gusto nila mag-break, they're still share on the same thing na nakaka-relate sila. So, which is ayun yun, Malboro Black. Parang sa buong album ko na yun, gusto kong express na different situation. Minsan may malungkot, minsan may masaya, minsan may mga bagay na natatempt ka na gusto mo makuha kahit na mali. Tas, Ay, yan nga. I-explain mo naman sa amin yung Sandali tsaka On The Way. yung sandali kasi, alam mo yun, sa Medyo buhay mo- bawal, no? May pagkabawal May pagkabawal eh. Kasi, alam mo yun, meron, lalo na may mga minsan may mga boundaries na tao mismo yung gumagawa. Hindi man siya literal na bawal, hindi naman nakasulat sa script na, ito, hindi mo to dapat gawin. Pero ang daming mga bagay na naku-curious ka na, paano kaya kapag ginawa ko to, meron kayong masamang mangyayari. Ayun yung parang naging Advanced thinking. ayun yung parang naging inspiration ko sa sandali kasi parang eto gusto kong makuha tong bagay na to or gusto kong maging girlfriend to or gusto kong maging jowa yung isang tao. Ano kayang kalalabasan? Ano kayang kalalabasan? Meron kayang masamang mangyayari. Of course they will, pero kapag alam mo yun, kapag sobrang curious ka sa mga minsan kahit na alam mo yung kakalabasan, merong like 30%, 20% chance na nasa isip mo na, baka iba yung kalabasan. Baka maging maganda, baka hindi maging mali. So, nandun pa rin yung urge mo na, gagawin ko na lang. And then like sa On The Way naman, ako kasi, personally, medyo personal siya kasi. Ako kasi, sabi ko kasi parang naging nakakausap, naging crush. Hindi, ganun naman. May girlfriend na mga malalayo lugar. Kasi parang ang gusto kong parang i-point out sa On The Way. Kung mahal mo, gagawin mo lahat. Kung mahal mo, handa kang mag-travel na napakalayo. Kung kaya mo gawin. Kung makakaya mo, syempre, kapag di mo naman kaya, bad for Paris, di ba? plus Bulacan. Di ba? Lapit tong yun. Hindi mo kaya, syempre. Ikaw na nagsabi. Di ba? Kung may pamasahe ka naman, di ba? Kung may pwede. pamasahe ka naman, may passport ka, why not? Para sa pagmamahal mo, hindi lang siya basta sa love life, pero sa mga bagay din na gusto mo, sa mga goals mo. Kung talagang persevered ka na gustong gawin mo, kahit pa ma-traffic, kahit pa maglakad ka, kung gusto mong puntahan, mapupuntahan mo. Kaya yun pala yung, parang napapansin ko, the same time i-explain ng songs. Kasi though usually, yung mga songs ko, more love din. Pero in a way, in-explain ko kung paano ko siya tinitingnan yung songs ko. Kasi diba, syempre pag nakikinig ka, parang, of course, wala kang maisip kundi about love or about sa partner na, Pero akin, in-explain ko siya in a way na
sa buhay din eh. Kasi like yung sa taguan, parang hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan eh. Pwede din sa isang tao na gusto mo or pwede din sa isang bagay na gusto mo. Parang ganun. So, parang impressed ka na explain. So, now that you're part of the Viva family, so congratulations. What can we expect from Because? Ako, ano talaga ako eh, workaholic talaga ako na tao. Like, kapag, minsan nga, ayoko talaga matulog. Kasi nasa isip ko, 7 hours, wala akong gagawin. Kung sinulat ko na lang ng kanta. Di ba? So, nasa isip, sa ngayon, I have a lot of plans. And then, meron din ako mga sinusulat na kanta. And then, may mga songs din ako na hindi pa nalalabas. So, siguro, sa ngayon, nagpapahinga muna ako, pero meron ako mga ilalabas na mga single, pati mga collabs. Tapos, hopefully, I'll be working on my next album soon. So, yun. So, nakasama ka na. Kasama ako doon. Speaking of dream collaborations and performances, simulan natin sa performance, na parang ano yung dream performance mo? Tapos, dream collaboration with sinong artist? Pinaka-dream ko nakasama sa stage is si Siza. Ano siya? Female R&B artist siya. And then like, kapag nasa stage siya, hindi siya napapagod. Sayaw siya ng sayaw. Vibe siya ng vibe. Ganun. Ang laki pa ng buhok niya. Oh, ang laki pa ng buhok niya. Parang ang init doon, no? Oh, parang... Hindi siya na ano eh. Oo, totoo. Parang hindi siya napapagod. Parang kapag nasa stage siya, binibigyan niya talaga lahat. Gusto kong makakuha ng ganong klaseng energy rin sa mga shows ko. Tapos, hindi mapakali sa stage. Gusto ko rin maging ganong klaseng ka-energetic. Saya, no? So, parang ang saya-saya Parang na makasama naglalaro siya ka lang sa mag-perform. stage. Totoo. And then like sa dream collaboration, Sa local naman natin. sa local, ang dream collaboration ko is si Jaya. Why Jaya? Si Jaya.